Lasing giro ang pagbabagang hindi inaasahan dahil sa aswang. Ako si Carlo, 32 anyos, isang ordinaryong empleyado sa isang pabrika sa probinsya. Matagal na akong kasal kay Meretz, isang mabait na babae na sobra akong minamahal. Pero may isang malaking problema kami sa aming pamilya. Ang asawa kong si Meretz ay isang lasinggero. Hindi ko na mabilang kung ilang gabi ang nasayang dahil sa alak. Palaging may away, sigawan, at lungkot sa bahay namin. Sa umpisa, inisip ko na kaya lang niya yun dahil sa stress sa trabaho, pero hindi. Unti-unti na siyang nawawala sa akin, pati ang pagmamahal niya sa amin ay parang nababaliw na dahil sa alak. Isang gabi, sobrang lasing na siya. Nakaupo siya sa gilid ng bahay, nanginginig, hawak ang bote na halos walang laman. Tiningnan ko siya ng mabuti, tapos sinabi ko sa sarili ko, kailangan kong malaman kung bakit ganito ang asawa ko. Sa susunod na araw, pumunta ako sa aming lugar kung saan madalas siyang magpalipas ng oras. Doon ko nakilala si Mang Bobong, isang matandang lalaki na kilala sa aming bayan bilang tagapangalaga ng gubat. May mga kwento tungkol sa kanya na may kakaibang kapangyarihan daw siya sa mga aswang. Kinuwento ni Mang Bobong na may mga nilalang daw sa aming paligid na kumakain ng kaluluwa ng tao, at nagpapahirap lalo na sa mga taong may problema tulad ni Meretz. Sabi niya, baka napasama na sa mga ito ang asawa ko dahil sa madalas niyang pag-inom at pagpunta sa mga madidilim na lugar. Hindi ako naniwala agad, pero sa puso ko, may kutob na may nangyayari talaga sa kanya. Isang gabi, habang si Meretz ay naglalakad pauwi mula sa inuman, nakita ko siyang biglang huminto at tumingin sa malayo. Ang mga mata niya ay tila nagliliyab ng kakaibang liwanag, parang hindi na siya ang tao na nakilala ko noon. Lumapit ako sa kanya at tinanong, bakit ganito ang tingin mo sa akin? Parang iba ka na. Tumalikod siya nang hindi sumagot. Parang may tinatago siya. Hindi ko na matiis ang ganitong kalagayan, kaya kinausap ko si Mang Bobong ulit para humingi ng tulong. Tinuruan niya akong gumawa ng isang orasayon na pampalayas sa masasamang espiritu, lalo na sa mga aswang na sumisira sa buhay ng tao. Sinabi niya na kailangan kong gawin ito ng time, may pananalig, at huwag susuko hanggang sa makita ko ang pagbabago. Kinabukasan, ginawa ko ang orasayon sa bahay namin, sa tabi ng higaan ni Meretz, habang siya ay tulog. Kasabay nito, nagdasal ako ng buong puso na sana mawala na ang sumpa o anuman ang dahilan ng kanyang pagbabago. Pagkagising niya, napansin ko agad na iba siya. Hindi na siya agad-agad na nagagalit, at hindi na rin niya hinahadjep ang bote ng alak. Araw-araw, unti-unti siyang nagbabago. Nawala ang madilim na tingin sa kanyang mga mata, at bumalik ang ngiti na matagal ko nang hinahanap. Isang gabi, nagkwento siya sa akin habang kami ay naglalakad sa ilalim ng mga bituin. Sabi niya, Carlo, matagal na akong nakakulong sa dilim ng aking sarili. Akala ko ay ako lang ang laban dito, pero hindi pala. May mga nilalang na sumasamsam sa aking kaluluwa at nagpapahirap sa akin. Hindi ko alam kung paano ako makakalaya hanggang sa dumating ka. Hindi ko mapigil ang maiyak sa mga salitang iyon. Hindi lang pala ang alak ang kaaway namin, kundi isang mas malalim na sumpa na kailangang labanan. Mula noon, naging mas matatag kami ni Meretz. Nagdasal kami ng sabay, nag-usap ng masinsinan, at unti-unti naming nilabanan ang anumang anino na nais sirain ang aming buhay. Hindi naging madali ang proseso, pero dahil sa pagmamahal namin sa isa't isa at sa tulong ni Mang Bobong, nawala na ang madilim na sumpa sa aming pamilya. Ngayon, si Meretz ay masaya na, hindi na lasingyero, at mas maayos ang aming buhay. Natutunan namin na kahit gaano pa kalalim ang problema, may pag-asa pa rin basta't hindi tayo sumusuko at nagtutulungan. Kaya kung may mga taong dumadaan sa ganitong pagsubok, huwag mawala ng pag-asa. Ang laban sa mga aswang, sa demonyo, o sa kahit anong sumpa ay mas mapagtatagumpayan kung may puso at pananampalataya,
Ano sa tingin mo? Totoo ba na may mga nilalang na nakakaapekto sa ating mga buhay? Paano mo haharapin ang mga ito kung ikaw ang nasa aming kalagayan? Mula kay Carlo, 32 taong gulang, nagpapasalamat sa pagkakataong makapagsabi ng aming kwento.